Phoenix Super LPG binigla ang Barangay Ginebra dito sa out-of-town game nila. Sa nagawang performance nila at hindi nga in-expect yun ni Coach Tim at napakamot ulo pa nga siya sa nangyayari. Nards Pinto, nagdugo ang ilong dahil nasiko nga siya sa import ng Phoenix na si Jonathan Williams. Napilitan pang dalhin sa ospital itong si Pinto dahil sa non-stop at pagdurugo nga nito sa ilong. Sinadya nga ba talagang saktan si Pinto para hindi na makabalik sa laro? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Tara at pag-usapan na natin yan. Maaga ang nag-init si Jamie Malonzo sa larong ito mga ka-sports dahil sa dunk na nagawa niya dito early in the first quarter. Hiyawan nga agad ang mga fans sa nagawa niyang yon dahil naka 12 points nga agad siya sa laro at nakakontribute nga siya sa unang quarter. Good sign nga ito para sa Jeans dahil nakuha niya nga agad ang kumpiyansa nito ni Malonzo na habang laro nga nila kontra Phoenix. Tapos sa kabilang banda naman, lahat ng ipasok nga sa court ng Phoenix ay nakaka-score sa kanila. Nagiging decoy nga itong si Jonathan Williams sa larong ito at akala nga ng Jeans na siya nga ang gagawa. Pero nagiging rebounder at more on assist nga lang siya sa game na ito at gusto niyang i-involve ang kanyang mga teammates. Natapos nga ang first quarter ng 22-20 in favor of Phoenix. Sa second quarter, sa mida, nakatatlong sunod na tres ang Ginebra na sina Nards Pinto at Ralph Koo. Dahan-dahan na nga nabibigyan ng chance maglaro itong si Ralph Koo na maganda ang nilalaro at humahaba na nga ang playing time niya. Bukod nga sa ganda ng depensa na napapakita niya, medyo consistent nga din siya sa scoring niya pag nasa loob siya ng court. Kaya masaya nga ang Jeans dahil nakakita sila ng isa pang guard player na may potential at nag-i-improve ng gusto ang laro. Kaso sa isang possession mga ka-sports, natamaan sa mukha itong si Nards Pinto at nagdugo nga daw ang loob ng ilong nito. Kaya nga napilitang ilabas na si Nards at dumiretso na ng dugout para i-check ito ng gusto. Hindi nga maiwasang madismayan ni Pinto dahil maganda na sana ang nilalaro niya. Kaso bigla naman siyang nadali habang sa isang possession. Napapunta pa nga din siya ng ospital dahil non-stop nga daw ang pagdurugo nga nito. Natapos ang second quarter ng 36-43, lamang na ang Ginebra. Sa third quarter naman mga ka-sports, naka-score na nga ulit dito si Malonzo after ng mainit niya sa first period. May mga depensa nga din siya nagagawa dito para mapigilan si Williams, import nga ng Phoenix. Pansin ko nga din na hindi nga makaporma ng uso itong si Sistan dahil nalimit nga lang siya sa single points lang lalo na sa ilalim. Maganda kasi ang napapakitang depensa sa kanya ng Phoenix lalo na yung mga big man nila dahil nalimit nga lang siya sa 6 points kahit third quarter na. So malaking check nga ito sa kanila dahil kilalang main scorer nga ng Ginebra itong si Sistan. Dahan-dahan na ngang nakakadikit ang Phoenix sa larong ito at ilang beses na nga nilang muntik matabla yung laro. Kaso biglang nagkakaran nga ang Ginebra at nakakaalagwa. Nabuhayan na nga yung mga fans sa venue at na-involve na ulit ang 6-man nila, which is yung fans. Kaso yun nga, after mag-timeout ng Phoenix, nabuhayan muli sila dahil biglang pinatahimik ng fans at binura nga ang kalamangan ng Ginebra. 10-0 run kasi ang nagawa nila dahil sa tulong ng rookie nilang si Ken Taffin. Dalawang sunod na tres at perimeter basket ang nagagawa niya. Isa nga siya sa mga iniingatan na pumutok ng Jeans dahil threat nga din siya sa scoring. Dahil isa nga siya sa mga binabantayan nga na sa mga game plans nga ng Jeans. Pero nung less than 1 minute, sila naman ang bumawi itong sila Malonzo at Bishop. Umiskor para makuha nga ang kalamangan ulit ng 5 points pagkatapos ng third quarter. Sa fourth quarter mga ka-sports, hindi naman maiwasang madismaya ni Coach Tim dahil team effort ang ginagawa ng Phoenix. Sunod-sunod kasi ang turnover na nila dahil sa ganda ng depensa nila. Kahit mga bench player naman ng Phoenix, nakakapuntos na nga para sa kanila at hindi mo talaga malalaman kung sino nga ang puputok dahil may mga magic bunot nga sila lagi. Nag-struggle naman nga itong si Tony Bishop dito dahil kung saang kailangan nga nila ng presence niya sa opensa ay hindi naman siya nakakapag-contribute. Nabigla nga ng gusto ang Jeans sa ginawa nga ng Phoenix dahil hindi na talaga nila alam kung sino nga ang i-score para sa kanila. Last minute ng laro mga ka-sports, naging dikit na ang laban at napakaba pa nga ang Ginebra
dahil sinubukan pa nilang humabol sana. Kaso yun nga lang, dahil si Tenorio nga, may mga big shot na nagagawa. Kaso yun lang, parang ayaw pa nga rin talaga siya biglain. Halata din kasi sa kanya na ayaw pa nga persahin ng Ginebra ang laro niya. Dahil alam nila na kailangan nila siya sa mga crucial moments. Madami sanang chance na may tatanda nila ang laro Kaso nagbigla nga sila nag-i-stumble sa kalagitnaan ng laro. Dito nga talaga makikita ang kalagahan ni JB at Scotty sa ganitong pagkakataon. Dahil madalas sila nga ang nagtitake over pag last minute ng laro. Sila nga madalas ang dumadrive at nagsiset ng mga play. Pero dito nga lang mahalata na nagkakanya-kanya na nga sila at hindi nga alam kung sino talaga ang pupuntahan nila para umiskor. Okay na din ito para sa Ginebra dahil at least nalalaman nga nila ng maaga kung ano ang kailangan nilang i-improve at least dito sa elimination ito nangyari at nakakapag-adjust sila sa mga susunod na games nila lalo na sa mga importante na lalaroin nila. Nanalo nga ang Phoenix sa score ng 82-77 at tinanggal niyang best player itong si Taffin.